Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mainit pa rin ulo ko dito sa secondary. Tatapusin ko na. What? Para hindi na uminit ulo mo. Meron ba? Okay. Ano yan? Yan pong secondary inspection. Okay. Yan yung ikwa-kwarto na kayo. Oo. Kumbaga, yung motel mo na ako. Ikwa-kwarto ka na yan. Okay. Yung may isang ilaw. Kung meron kayong failure kayo doon sa unang inspection, may mga dokumentong missing, pwede po kayo secondary inspection at hindi kayo pasasakayin. So, failure kayo doon. Ito bang, aside from yung mga requirements na binanggit ko kanina, But kapag po, kapag po kayo, dati daw, pumuntang abroad for over 6 months as a tourist, pero you stayed there for over 6 months. For over 6 months. At kayo ay babiyahe ulit ngayon, pwede kayo i-hold. Teka, ano ang reckoning date niyan? Kung kunwari, pumunta ako sa US, kunwari lang 4 years old ako. Okay. At dahil nag-overstay yung parents ko, nag-overstay din ako. Okay. Pero bumalik naman kami lahat. Okay. So, and that was, let's say, 40 years Walang ago. nakalagay po Kunwari, rito sa rules. Paano kung that was 40 years ago? Binigyan ka na nga ng bagong visa eh. Kasi yung overstaying na yan, either legal, kasi nag-extend ka ng tourist visa mo, or illegal na you overstayed, but eventually you came home. Pwede ka i-secondary pa rin. Alam mo, technically, under the rules. Under the rules, ha? Sa US. So kung may asar sa iyo yung officer, Yun nga. He has all the right, authority to hold you dahil nasa rule yan. Okay? I think somebody should challenge this. Nasa rule yan. Okay, eto pa po, finally, this is the ice cream on the cake. The tip of Kung ice sino cream, po ang pwedeng i-subject sa secondary inspection? Sino ba yan? Alright. Sige. Those identified by IACAT, Interagency Anti-Trafficking Committee on- Task Force, as potentially trafficked or illegally recruited person, Wait. or a suspected trafficker or illegal recruiter. Meron palang ganyan. Na merong na-identify na suspected, bakit lahat kami, isa subject nyo pa? Correct. Yun nga, identified na pala itong mga... Hindi In baka other sakaling hindi ka na-identify. words, they're covering up for the failure of intelligence. Okay, sige. Sabi niya Pwede daw pong i-defer ang inyong pag-alis kapag na-secondary inspection kayo. Ano din ang mga reason na yan? Doubtful purpose of travel. Okay. Ano yung standards for doubtful purpose of travel? Yun na nga ang inuna ko kasi yun Kasi yung mga falsification, yung mga dapat obvious lang. Yun. Obvious. Yeah. Hindi kompleto papeles mo. Okay, nagsinungaling ka. Kahit hindi ako agree sa papeles na required. Non-compliance with the departure pa, okay yan eh. Protocol. Pero yung doubtful purpose of travel, ang hirap po i-define yan. Dati, yung may standard sila. Kunwari, tanungin ka, magkanong dala mo? Okay. Pag sinabi mong 2 piso, i-hold ka na. Given, di ba? Kasi potentially traffic ka, wala kang pera, mag-a-abroad ka on a tourist visa. Yan, justifiable yan. Okay. Pero kung may pera ka, sabihin mo, let's say, magkanong dala mo? Credit card po. $3,000, tsaka 2 credit card, 3 credit card, whatever. Pakita. Pero, Doubtful ano gagawin mo dun? Yeah, doubtful. Mag-iikot, doubtful. Doubtful. Bakit ka mag-iikot? Maganda ka eh. Ayan. Bakit ka mag-iikot? Maganda ka eh. Oo nga eh. Baka may gagawin ka rin. This is so... Ganyan ang bihis yun. undignified. Di ba? Ganyan, di ba? Pag nasa airport ka. Ano bang gagawin mo dun? Ano daw po isa pang ground para i-hold kayo? The passenger is potentially
traffic. Suspected traffic. Ang pan-suspicion na maaring na traffic ka, kayo daw po, pwedeng i-hold. Yan. At ito, klaro na ngayon kasi written rules na ito. And yung pong immigration officer, Doubtful. perfectly in his... He can just claim. Ayan Yan ang rule eh. Anong gagawin ko? Official function. He can, what do you call that? Retreat into administrative. Well, no argument asked, no questions asked. I'm just imposing the rule on you. Tapos ka. Okay? Halimbawa, may kaaway ka. Kinausap lang yung BI officer. Pare, tirahin mo nga yan. What? Doubtful purpose of travel. Wag mong paalisin. Tapos ka. Diba? You leave room. No, it's what we call color of authority. Yan. The rules might later on be declared void for vagueness okay, or whatever. Or unduly restrictive. Kasi daw po, sabi Pero ng may Bureau of colorable Immigration, authority, human trafficking is a global threat. Okay, so let's punish everybody. Sabi po ni Immigration Commissioner Norman, ano ba yun? Si Tansinko. Tansinko. So, kailangan daw po ng cooperation from everybody. It is a global threat. Yan. Kaya nga, it's a global threat and let everybody feel it, even if you're innocent. Okay, sige. Orange notice na raw po. Okay. May color coding. May orange notice tayo. Orange notice tayo. Hindi, ginagamit yan sa global climate change. So, ginamit niya yon as a metaphor. Orange notice sa human trafficking. Sa human trafficking. Ibig sabihin, it's getting worse. Malapit na tayo. We're losing the war, gano'n. Yan. It's the traffickers. Naku po! Problema ito. Ako, okay. Problema ito. Objectively speaking, Okay. hindi tayo magkakaganito kung kukonti lang o wala sa ating mga citizens ang umaalis ng illegal. Okay? Na fully cognizant na tinatraffic sila. Merong ganun na alam nila illegal ito. Meron talaga. Merong mga Meron talaga. underage umaalis. Minors. O yung mga pupunta pala, And, pupunta pala sa Ukraine, yung pala, ano lang. and government funds are spent to rescue. Yan ang problema dyan. So, and if it happens on such a large scale, then that's a significant hit on our national government. interest, public welfare, public safety. Kasi the right to travel can be restricted according to the Constitution in the national interest for public health or public safety. So, papasok yan talaga, yung mga restrictions na ganito. Okay. When can we challenge these? When they're insane. When they don't make sense. When they are unduly oppressive or restrictive. Si attorney naman, we're trying to prevent orange notice na tayo. Human trafficking nga. Human trafficking. Human trafficking. Nagsalita si Rufus Rodriguez Tsaka gasino Anong pa naman sabi niya? Wala ngayon Dating This is immigration siya. daw, itong bagong rules na to, it curtails our right to travel and the right to privacy. Dati pong immigration commissioner. I agree with that. But he should have said unduly curtails. Kasi pwede under the Constitution. Pero dapat Kasi na raw po- reasonable pa rin. Yun, pero ginamit niya yung word na yun. Unreasonable. It is unreasonable. Correct. And Tama yan. intrusive. Correct. Intrusive na raw po and unreasonable. Si Congressman naman, please understand there is already a tsunami of Yeah. human trafficking. Orange We're losing the war. Last na! Yung orange na tayo Di mo naintindihan Please understand this and government is at risk. Pero mula ngayon, gasino namang mula ngayon, hindi tayo magprepara ng folder na may yearbook, marriage certificate, Yung yearbook pa naman, mabibigat yan. Di ba? No? Just the page. Meron pa siya binanggit para Messages. Jonathan. Ano lang naman I yan don't know if you'll agree. Sabi po ni Commissioner, ni Congressman, yan daw pong rules na yan. Opens up possibility of extortion I agree. by immigration officers. Kasi mahaharas ka. Hindi ka pa babiyayin. Para makalusot ka na lang, boss,
Sa inyo na lahat tumbaon ko. Hindi lang yun. Yung Ganyan. immigrations check, that's the last stop before you Ito, ride. ang bagong version ng laglag bala. Correct. Yan. Institutionalized, complete with IRR. Please. Diba? Taas na eh. Our immigration agents are professionals. Yan. Let us give them the respect that they deserve. Hindi lang. Sensitive pa yung mga yan. Grabe. Sensitive yan! Sensitive ba yan? The respect that they deserve, delikado yun. Ano yan? I am afraid. Pinagtatapakan mo yung mga sibuyas, nagagalit. Orange, ano yan? Orange, ano na tayo? Alert. Sabi po ni because the rules allow immigration officers to question you, no end, yan daw po ay delikado. Kasi that will, dyan daw po lalabas yung pwedeng na magkaroon ng harassment, extortion, corruption. Kasi under the rules, the immigration officer has all the right to question you and ask documents from you dahil po nasa rules. Dati nga, Hindi mo siya documents- pwede sitahin. Ba't mo ako tinatanong? Ba't mo hinihingi yung birth certificate ko? Bakit immigration? Hindi, sa under ano the rule, dito? I can ask for your birth certificate. I can be whimsical if I want it. Yes! Please! Understand? Arbitrary. 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 Wala ka. Arbitrary. Gusto mo- Wag naman whimsical. The law says that. Okay. Yan. Nasa rule, Arbitrary. Tatlong albums ito, ha? Pinahirapan ako magbasa nito, ha? Baka hindi mo alam. Alam nyo, Ikaw lang ba nahirapan? Ako mismo. may tanong ako. Iniintindi ko nga ito, eh. Bakit magsi-secondary pa pag kulang yung documents? Di-deny nyo na. Baka, no, Bakit may secondary? Para saan yan? no, there is To a explain? chance. There is a chance that you will be able You can to explain. recover. Yes. Sabi nga ni Chot Reyes. John Reyes yan. Hindi pa po tapos. Hindi pa tapos to. Ang laban. Sige, fighting pa rin. Ano lang Fighting. yan? Okay. The learning experience can actually, result in some kind of magnificent Ayan. arrangement. Hindi naman halata. Yung example pong ginamit ko rito, may nakapasok na langaw sa bahay. Kukuha ka ng shotgun. Correct. Titirahin mo yung langaw. Langya ka, ha? Oo. Ayan. Pero Pasok ka dito. Ang ginamit na example naman ni Rufus, Ah. sinusunog mo yung buong bahay kasi merong isang daga. Sinunog mo. Sununog mo yung buong bahay kasi Sama yung mga tao. loko yung daga na yan. Damay-damay tayo lahat. May daga eh. At tingin niyo po ba this will prevent trafficking? No, it doesn't even prevent Yung mga init ng trafficking ulo ko, po, they have all the means. Kaya nila i-avoid yan kung talagang. Kaya kailangan ng trafficking yan. Intelligence work yan. Oo. Police work po yan. Dahil yan, mga sindikato, hindi naman magta-traffic yan. Kung ordinaryong tao lang yan eh. They have the means to do that. Kaya po magta-traffic, human trafficking yan. Kasuhan nyo na yung mga yan. Kilala nyo naman pala, eh. Oh, yeah, di ba? Meron Saka naman yung pala mga- kayong tip Yung eh. mga kasapakat nila sa labas, alam din ninyo yun. Yung mga from Thailand papunta Myanmar, kilala nyo na yung mga nagdadala niyan. Oo. Yung mga First name basis ba, pare? yung mga galing ng Dubai papuntang Ukraine, mga ganun, alam na ninyo. Oo. Sa totoo lang. The issue is, ilan na ba talaga ang natin, na sangga natin na traffic? How many travelers did we have over the year, for example? Wala nga daw ilan lang nga daw na huli na more than 60,000 offloaded. Ilan doon sa 60,000 na yon? Ang talagang... Talagang potential traffic victims. Pero offloaded sila. Oo. Yung ano ko dito is the exercise of discretion. Kaya sila naglabas ng rules para may standards, yung exercise ng discretion. So, halimbawa, yun nga, yung affidavits of support, proof of whatever, mga ganyan. Sa tingin ko, ma-justify pa nila yan kasi nga, they don't want people who are leaving na walang obvious means of support. Sa totoo lang, magiging biktima. So, I get that.
I get na meron silang. Pero ang worry ko is may discretion pa rin. Pagka may duda sila, yung mga, ano yung statement na yun? Doubtful purpose of travel. Purpose of travel still requires the exercise of discretion that has set no standards. Upon suspicion, suspected ka na pwede kang victim. So for example, Hindi, discretion talaga matindi yun. Grabe nun. Kasi halimbawa, just exactly how much money do I have to carry? Meron akong affidavit of support. Okay. Nakalagay lang doon, halimbawa, $1,000. Hindi kaya yan. Pwede may discretion ka. $1,000, pupunta Hindi ka may ka sa finesse dyan. Hindi ka, baka maging ano ka doon. So yun may nagtatanong dito, hindi raw ba kayang pigilan ng DOJ ito? DOJ nga po nag-i-insist may pakana. Iyakat. Ito for once naman medyo in fairness to Senator Risa Ontiveros, nagsalita po siya rito tungkol dito. Ang sinabi niya, nako, lalong gagrabe ang pila dyan sa airport. Okay. Itindi. Tama yun, Senadora. Kaya lang, nasan na yung mga kinasuhan ninyo? Kasuhan nyo kasi. Siya Asan na? Nasaan na yun? Siya dyan yung sa human trafficking And then pastillas lang yung kanya. Hindi. At saka exempt yung Oh, yes! Uy! Siya ngayon nag-iingay tungkol dyan Hindi, ngayon bumabawi. Huwag namang, baka imbestigahan ulit ito. Senate Bureau of Investigation. Yan. Bakit? Ngayon, tama si Stephen dito. Mahirap i-define ang non-obvious means of support. Ang problema daw po, nagpaliwanag ang DOJ, failure of communications lang daw. Diyan sa new travel restriction. Really? How can you fail? You wrote it down. How is this a failure of It's communication? an interpretation problem. Ganun. Please be advised. If you do not understand English, please let us know. Diba? Because we're losing the war. Failure of communication yan. This is much too bigger than us. Kasi yun daw pong bagong 2023 rules. Nakapatong lamang yan do sa 2015 guidelines. Hindi raw nila na-release yung 2015. No! And ako lang pa pala to. Hindi lang yun. So since 2015, we had to read their minds so that we would know kung ano yung kailangan. Kaya pala nagugulat ang mga tao na bakit nire-require nyo yung school annual, yung yearbook. Diba? Yung pala may rules. Pero guidelines lang noon. Guidelines lang. Ngayon rules na po to. Kailangan pa rin ng mind reading capabilities yun. Yeah. Ngayon rules na, pero grabe pa rin. Ayoko na atang bumiyahe. Naka-schedule pa naman kami ni Mrs. Naka-schedule din ako Baka later kung ano this itanong year, sa akin doon, hindi ko alam kung ano isasagot ko. So, sasabihin ko pala Dati sana naman ako. ang dala-dala ko lang, passport. Na kailangan na Kasi ticket na it's hindi na assumed pwede. na nagka-passport ka, kasi na-comply mo lahat ng documents. At bakit kahihingan ngayon ng birth certificate and Yung everything? proof of employment mo, pare. So, kailangan ko pala patunayan na may anak ako na sa airline. Ayan. Ang dami sinagasaan dito na institutions. At bakit pumayag kayo? Halimbawa ako, DFA. Nilagay ko dyan. Nasa rules na yung birth certificate. Sabi, may passport na eh. May passport na. Bakit natin ilalagay pa ito? Bakit hindi kayo nagko-complain? Ayun. Kayo mga taga-DFA. Tama. Tama rin naman. Negligent kayo. Napakagandang puntos po niyan. Nilakad na natin lahat yan. Oo. Pagkatapos, pagdating kung kailan ka nado sa airport, ora de peligro, at saka ka, titirahin ng mga ganyan. Hindi ba pwedeng meron kang 48 hours before or 1 week before, isasubmit mo na yung documents para pre-cleared ka na? Pwede yan. Pwede yan. Pero, Di ba? Hindi ko po under time pressure. Hindi pwede kasi it would make sense. So, it kailangan, doesn't make- kailangan whimsical and arbitrary. ang nakakatakot dyan, May ginamit na naman yung whimsical, ano ha? Ginagamit kasi ng Supreme Court yan eh. Okay. It's in the decisions. oras. Whimsical. Pero nangangako sila sa Kongreso dahil budget hearing.
45 seconds lang daw. Oh, Dami-dami. Kaya bigay niyo yung record na budget. document. So, anong gagawin 45 nila? seconds. Ano? 45 seconds. Speed reading. Ha? Lalaki na naman yung discretion Magte-triple po ang Kasi budget 45 seconds, ang dami-daming mamimili lang siya ng isa, babatikusin niya, tapos out ka na. Hindi, tatlo lang ho talagang kailangan dyan. Kayo naman Ano yun po? yung mga nandiyan lang na mga sinasabi, mga birth certificate, etc., etc. These are Pag hiningi lang. documents that will be necessary in the event na yung tatlo na yan hindi nyo na-comply. Kaya Una, may folder. may passport ka ba? Yes, may passport ka ba? Pangalawa, pupunta ka sa isang country na may visa ka ba? Pangalawa yun. Pangatlo, ikaw ba ay may support? Yun ang pinakamahirap, yung support. Financial support. Financial support. Meron ho, may dala-dala akong pera. Meron Akin na yan. Credit card. Credit May card. credit card ako. May dala kang pera. Magkano? Yun lang ho. 1,000 po. Yung mga iba, hati tayo dyan. yung mga ibang Paano kung yung dami mo namang dala? Gaan-gaanan natin ang kono. yung mga ibang mga requirements po dyan, yan, lalabas lamang yan kung yung tatlong yon hindi nyo na-comply. Hindi ganun na sinabi. Ang nakalagay sa rules, hindi. Hindi ganun, hindi. Akala ko ganun eh. Hindi, kailangan mo dala yan. Kasi pag hiningi sa iyan, you have to show it. Kumaga nga, kung talagang hindi kursunada mukha mo, halimbawa, minunal ka sa ilong. Ayaw ng immigration officer na merong minunal sa ilong. Pwede kanyang, dahil it's written. Bawal lang na Kasi pwede mo tanong, where is it written? That I have to bring this. Boss, eto, rules. Similar documents. Rules. Documents. Kaya It is Sinabi- now written. Sir, It is now written. Kaya ho namin sinabi sa Congress na 45 seconds lang yan. Kasi tatlo lang talaga. Yung mga ibang mga nabanggit dyan, in the event. Hindi event. In the event na nagduda Of something happening to me. na nagduda ako, ilabas mo yung mga iba. Pero in the meantime, itong tatlo lang. Passport, visa if you are going to a country that needs a visa, and number 3, support. That's it. Yeah, All the rest, wala. superfluous. Magbabalik ang karambola, oras natin, 9:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kaya ako, bago mag-September 3, lalakad na ako eh. Kailan? Unahan mo na. September 1st. Ngayon. Magre-rebook para na matapos ako. na. Para hindi ka na ma-subject sa mga ganyan. Kasi ang understanding ko, tatlo lang talaga kailangan nyo eh. Tsaka nagmamahal, total, nagmamahal naman ang pamasahe. Di ngayon ka na umalis. Pero ito po, 15 pa daw na regional airports. Ang aayusin. Swerting-swerte yung mga... Oo, kasi kailangan naman yung mga airports na yan ay maging Maging private, serviceable, maging private. maayos, magagamit ng wala ng expansion po at upgrade daw, Yes. sabi ng DOTR. Yes. Nung kabubukas lo, upgrade? 15. 15 pa. Regional Na airport. airports. Etong last week lang daw po, 6 na yung Bid out. bidding. Yes. 6 po yan. Lawag, almost 600 million. Bigan, 50 million. Bukidnon, 70 million. Tacloban, naka-extra ang Daniel Romualdez, ha? Hina naman natin, speaker, hindi natin ma-improve. Ilan daw? Magkano daw? 660, anong gagawin po? Construction of horizontal and vertical. Alam mo, kaawa-awa yung airport na yan eh. Hindi naman sa Aquana kasi medyo nagpupunta ako dyan eh.
sa Tacloban. Mula nung na-Yolanda yan, pare, ilang taon na yon? Mahigit almost 10 years Hindi na. na napagbigyan yan. Hindi, dapat yan regional airport na yan. Yan ang Eastern hub Visayas. ng Eastern Visayas. Ba't hindi naman ayusin ng gusto yan? Ano pa? Lacloban. Tacloban, ano yan? Leyte. Pati Samar, dyan umaasa. Leyte and Samar yan. Okay. Marinduque, 50 million. Antique, 250 million. Ano yung ibig sabihin ng 50 million ano? Yan ang babayaran nung Construction, yan po yung bidding. Yan yung project. Mag-take over. Hindi. Construction lang. Kala ko, Construction, mga improvements pa lang to. Tsaka na ipabibid. Pag naayos na. pagayos na yung operation. I-spruce up. Ayan. So, gagastos na naman ng gobyerno. Ito yung nakaset aside sa budget ng Para DOTR. improvement Para of the improve. airports. Okay. So, yun daw pong gustong tumulong para maigawa yung project na yan. Okay. Tumulong na kayo. You have until September 22 to buy bidding documents. Okay. Okay ba? Okay. Eto po, yung Lagundingan, meron daw pong 12 billion unsolicited proposal para dyan sa takeover. Uy, incidentally 12 lang. billion. Nagkataon Alam lang. mo yan, yung mga Lagindingan? sinasabi natin na ganyan. Kasi usually yan, di ba, kung gusto mo mag-privatize, ino-auction mo eh. Tama. So, ngayon, magkano, ito bang 12 billion na ito is the cost that you are saying that will be spent for purposes of the Improving. 25 year, over a period of 25 years, or is that the 12 billion yan ay bibigay mo sa gobyerno in order for you Para kayo na to ang take over kumita. Para kayo kumita na kayo. kumita. Then bahala na kayo sa pag-aayos. Payat yung 12 billion para for them to take over. para sa gobyerno. Kasi ang laki ng ginastos ng gobyerno sa Kaya airport nga. na yan. Yan ang 12 billion. Yan ang dapat na ipaliwanag. Yan 12 billion na yan, siguro, yun yung pangako nila na gagastusin to upgrade the airport. Why? Because it's already upgraded eh. Bakit Bakit kailangan kailangan ako sa isang sitwasyon na Na-upgraded upgraded na. Kailangan pa po ng mga equipment, congressman, ng mga radar. Kailangan po ng mga bagong aircon. Kailangan po. Nandun Kahit na po bago yun. pa yung Nandun na ba? Nandyan na po. Paano kaya? Hindi naman pinaliliwanag kung Yun na para nga. saan Bakit? yung 12 billion. Kailan ba na sila nagpaliwanag ever? Yun ang gusto Yeah. natin malaman eh. Yung Kalibo Airport daw, terminal at saka runway. Sabi ni Bautista. Okay. Alam nyo, itong mga ganitong workout, problema talaga They eh. will put a cultural charm to the place, you know, reflecting the Yan surrounding daw pong, environment. halimbawa, yung Yung airport, katutubong flavor. yan daw pong airport sa Dumaguete, itra-transfer na. So, completely new airport. At mas malaki daw po. At ang cost niyan, 17 billion pesos sa Meron Dumaguete. May theme ng mga butanding. At meron na po yan. Because that was a project that was shepherded noon pa by Congressman Henry Pride Tevez. Okay. Ita-transfer talaga yan. 17 billion. Yes, and the Korean So, government... bagong-bago ang airport na yan. Hindi. Ita-transfer talaga eh. And Oo the nga, Korean- so magiging bago talaga bago. totally. And the Korean government has already Committed. committed. Swerte din ang makakakuha nito, pare, brand new to. Boss, nag-usap ako eh. May partnership with the Korean government. Naka-insider ako dyan. By the way po, siya mang ating international airport. Okay. How many are privatized? Cebu pa Ang lang. operations. Tsaka Clark. How many are intended to be privatized? Ang operations. Tatlo po. Tatlo, Hindi, apat pati na iya. nandyan na po. Yung tatlo. 6 pa lang yan. Sayang yan. Naku, Bicol. O bakit tayo Bagong-bago magtitira yan. ng butal? 6. So Diba? may tatlo Anim. pa. So may, di ba?
improve muna hindi. natin. Kailangan i-improve muna. Kailangan gastusan Muna ng ng gobyerno bago i-take over. Dapat ang gawin dito sa mga nakaka-take over, o ikaw, nakuha mo itong lagindingan, Okay. kunin mo rin yung rumblon. Ayan. Meron kang wala, parang bundling. May di ba? Alangan naman puro... Yung mga tikitaan lang ninyo. alangan naman. May missionary din naman Yan po kayo, ang diba? problema sa privatization. Yan cherry picking na sinasabi na yan. Ganyan din sa tubig. So yung mga tinetake over nila Villar ng Prime Water. Puro mga yung mga talagang kumikita na. sapak. Masarap. Super, Siyempre. super. Otherwise, why would they bother? Why will they bother, di ba? Ay, wag. Dapat ganon. Hindi dapat Kasi ganon. Hindi, actually- may missionary, dapat ka. May public service Yes. element Ayan. dapat. Tumutulong kami dito. Para sa bayan. Kamo nga, yung Manila Water at Maynilad, dapat meron mga ibang lugar na walang tubig. Oo. Na yun naman naalagaan Na nila. pioneer sites Kasi na. tumitipak kayo rito sa laki ng Ay, hindi. Manila. But they do. Ano? They just pass on the cost to us. I'm not kidding. Really? Yes. That's what's happening? That's what's happening. Plus, they will also pass on the cost to the people who are there. So, In doble, kaliwat nagaring kanan. hapon yan, ha? You check you check the bills. The same with electricity. Sisingilin nila, if pioneer site ka, wala pang mga poste, bayaran mo yung mga poste, bayaran mo yung mga linya para umabot sa'yo. But at the same time, the bill will reflect that this cost is passed on to the other consumers. Kaya ako magta-travel. Kailangan mag-travel. Yung passport. Proof of employment. Visa. Marriage contract. Birth certificate. Yearbook. Financial, Capability. financial capability. You need to do that. At whatever. Tsaka anong cash mo dyan? Tsaka wag ka don't even show any sign na pagdudahan ka. Kasi pag pinagdudahan ka, pag pinagdudahan ka, pwede ka i-hold. Kuha ka ng affidavit of support. So nakikita ko dito, hindi natin kalaban yung mga politiko. Oligarko talaga. Puppet masters tong mga to. And they're just, pulling the strings. So it doesn't matter sinong uupo dyan. Kailangan mo ng mga, yung people who can say no konti lang. Ilang Duterte ba meron tayo? Yung pa man, yung mga nakapaligid kay Duterte, nadali pa Ginamit siya. naman din yung mga nakapaligid sa ng mga kanya. oligarchs. But that's standard strategy yan. Kasi tingnan nyo lahat ng mga, how do you call this? Yung mga game changers na nanalo. People like, sino yung sa Nueva Ecija? Yung PWD na naging governor. One term lang, eventually, natanggal Isabela siya. ba? Isabela yata. Si Padakan si Grace. Yeah, yes. Grace. Sa Sayang, Pampanga yun, si Among Ed. Eventually, they were, siniraan sila, their administrations failed and all that. Kasi, ang hirap, pag nag-iisa ka and you're challenging entrenched oligarchy. Diba? Even if, kunwari, this president, we know that he has very good intentions. Pero yung mga tao din niya ng mga puppet masters na people with money, pretension na lang yung demokrasya minsan Sobra ho ang control dito sa atin ng mga oligarchs. Yung eleksyon nga, makikita mo, pinanlalandakan pa nila yung picture nila. Halimbawa, si BBM. Kinalat pa nila, nakasama nila si BBM sa grupo, yung mga puro oligarchs or anak ng oligarchs. Mahirap sa nagpapaselfie ka lagi. Ito nakakakaba, Trixie at pare. Alam niyo po yung EPIRA, Electric Power Industry Reform Act. Ginawa yan noong panahon ni GMA. That was 22 years ago in 2001. Ngayon po, nagkakaroon na ng pag-iisip na ano ba nangyari dyan sa EPIRA at hindi naman bumababa ang ating kuryente, ang singil sa kuryente. So meron pong move sa Kongreso na balikan niyang EPIRA na yan.
Ito ang sabi naman ng think tank, Congressional Policy and Budget Research Department ng Congress. Ang kailangan daw po mag-focus ang amendment sa IPIRA doon sa taxes. Ibig sabihin, pabababain nila yung tax ng mga power producers. Wow. Para daw bumaba ang electricity. They're so kawawa naman. Bakit? Hindi ba nila na ipapasa yan? Pinapasa nga nila. Okay. So ultimately, para bumaba daw yung kuryente, kailangan tagalin yung tax para mababawasan yung singil sa consumer. So at mababawasan yung collection for the government. Hindi po yung inefficiency nila, No, hindi it's yung not the kanilang inefficiency. And it's not yung the kanilang pass-on. kita, hindi Bawal po yun. yun ang problema dyan. Tax po ang problema. Nung nasa law school kami, we What learned do you na- expect? This is the congressional think tank. Puro hawak po ng mga oligarchs yan dyan sa kongreso. Alam niyo, sa US, there's a case na and exactly that, an electric company, public utility, na pinapass on nila lahat sa tao. Yung the Supreme Court struck down the rule that allowed it. Kasi pagdating daw sa public interest in public utilities, mataas yan. And the government can actually restrict what can get passed on. In fact, the government can restrict just how much you make. Diba, meron tayong mga rules on 12% nga lang ROI, mga ganyan, 12%, and so on. Return on rate base. Pero Kaya kapag utility, dapat ganyan. Hindi. Kaya-kaya nilang dayain yan. Yan, return on rate base. Dali-dali. Why? Regulatory capture po. Kasi hindi naman natin alam yung mga computation na yan ng public. Walang nakakaalam yan. Sila lang nakakaalam. Tapos sasabihin nila, justified. Tapos. Itong single mo, justified. Yan. Kasi daw po, ang problema dyan, yung value-added tax. Naku, kaaway nyo, Department of Finance dito. Yan daw po, review daw ng tax system. Yan. So, kasalanan ng tax yan kung bakit mataas ang ating tawag nito, electricity rates. Okay? Yun daw pong subsidy sa mga mahihirap, dapat i-review din yan. Okay? Yun daw pong NGCP, dapat i-review. Naku. Nire-review na. Nire-review na ngayon. Parang hindi naman ata masyadong halata ito. Kailangan daw ma-amend yung NGCP franchise para mabuksan yan sa iba pang kumpanya. At ang mga gobyerno rin makapasok sa transmission. Kumbaga, hindi pwedeng NGCP lang. Kailangan meron pang ibang kumpanya yan at pati gobyerno pwedeng pumasok na rin sa transmission. Kailangan daw maamendahan yung EPIRA. Para mabuwag yung NGCP. In other words. So, lahat po, kasalanan to ng transmission company. Na pag tinignan nyo yung bill na yun, wala pang 3% doon ang napupunta sa transmission company. Pinalalabas nitong study na to na NGCP kailangan buwagin yan dahil yan na nakakasama. Na wala pang 3% sa bill nyo ang napupunta sa NGCP. Credible ba yung study na gano'n? Para daw po mapababa ang power cost. So ano yung matatanggal doon sa 3% kaya na napupunta sa transmission? Anong pwede pang tanggalin kaya doon? Kapag ito binuwag mo yung NGCP. Okay. Kasi daw po yung kailangan matigil na yung prohibition sa cross-ownership. Naku po. Ibig sabihin ng Aboitiz, cross-ownership. Ang Aboitiz, pwede na magtayo din ng transmission. Sabi ng study. Kasi ngayon po, under the EPIRA,
kapag ikaw ay power producer, hindi ka pwede sa Yes. transmission. It's to prevent monopolies eh. Mali nga pero yung power producer, pwede sa distribution Kaya nga bakit Dapat yung nga ihiwalay talaga yung tatlo lahat, na yan. all of these three. Tingnan mo nga they're just waiting. Kasi ngayon, matatapos yung franchises ng ilang mga ng ilang mga cooperatives. kailangan daw po matanggal na yung cross ownership. Okay. Yung prohibition sa cross ownership. So ibig sabihin nila, yung power generating companies like Aboitiz, pwede nang maging transmission company. Grabe. Yan. So ngayon to lower the power malinaw cost. na kung bakit binabakbakan ng NGCP. Okay? Ebidensya na tayo. Kaya pala kahit Sino kaya gumawa nito study nito? Lupit. grabe. House Committee Justification, Hindi, kailangan po kasi nung House Committee on Energy ng study kasi pinag-aaralan nila yung amendment sa IPIRA. Bago magkabakbakan doon sa committee level, tirahin mo na agad yung study. Ito na yung recommendation namin. Tanggalin nyo na yung prohibition against cross-ownership. Okay? Yung cross-ownership po, ibig sabihin nun, kapag ikaw nasa generating ka, ikaw ay nagpo-produce ng power, hindi ka pwede sa transmission. Kung ikaw ay nasa distribution, hindi ka pwede sa transmission. Pero kapag ikaw nasa distribution, pwede ka sa power generation. Correct. Yan. So, tanggalin ng tax, buwagin ang transmission, NGCP. Yan po yung mga recommendation nila. Yan. Galing. Bababa nga ba kapag ginawa lahat yan? Bababa po siguro kapiranggot. Dahil yung tax Hindi, sa umpisa lang. Later on, i-justify nila yung mga The main pass-on problem rates. po dyan sa ating power is the regulatory capture. Hindi natin alam kung ano talaga ang kanilang pinaggagawa dyan. Kulang sa transparency. Baka dapat yung IPIRA magkaroon ng rules on transparency. Hindi po ba dapat gano'n ang atupagin ng Kongreso? Paano magiging komportable ang gumagamit ng kuryente na ayos ang ating rates? So kahit mataas yan, basta po alam nila na ayos yan, hindi na maaangal Hindi kamukha ngayon, ang buong business sector, grabe, angal ng angal. Tayo na pinakamataas sa Asia. Hindi lang sila, pati yung mga ordinaryong mamamayan na gumagamit ng kuryente. Matagal pa yung IPIRA na yan Hindi naman nila talagang gustong i-amenda yan Ano lang po yan, lip service lang. Para sasabihin lang, meron namang ginagawa Pero hanggang ngayon po, lahat talaga ng tao umaangal dyan sa taas ng kuryente. Lalong-lalo na doon sa probinsya. Magkano? 22 na ba, Trixie? 22 per... Yung iba? 22 pesos per kilowatt hour. Dito sa Manila nga, 11, umaangal na tayo 11 pesos, 12. 11, no? Doon, 22? Parang sino Yung 11 na yan, galing tayo sa 6 and 7, ha? Makaloka. In the space of, huwag na natin banggitin, gano'ng kabilis yan. Ay, may magja-justify na naman dyan. Kasi mahal ang fuel. Sure, pero nakikita rin naman natin yung mga pass-on rates. Hindi, bakit? Yung fuel, hindi apektado yung ibang bayan noon. Correct. Bakit sa kanila mura? Paano? Kung kunwari, kooperatiba, may pass-on sila sa atin ng mga contribution sa political parties. Tapos meron dun sa mga private naman, na pinapass-on nila yung mga taxes. Sabi nila, yung IPIRA ang sagot binigay sa mataas na presyo ng kuryente. Ito na nga, 22 years na. Hindi naman bumaba, bagkus tumaas pa ng tumaas. So, nangyayari, is IPIRA working? Hindi naman nangyayari. Paano tayo niyan? Okay. Sinabi naman na, and it is, which is what I'm wondering, kasi usually listong-listo ang Kongreso pagdating sa mga priorities ni Pangulo. Nasa priority niya yung IPIRA. Nga. Sinabihan niya na yan. Sinabihan niya. Ang problema kasi, yung advisor ng presidente, yung chairman ba tawag doon?
head of the Council of Advisors. Sa private sector. Galing sa private sector. Yan po, pinangungunahan ni Sabine Aboitiz. Sabihin na natin, very honest siya, very, above board lahat ng kanyang galaw. Pero the mere fact na nadoon siya, may conflict of interest. Meron na agad Hindi umaalis sa taong bayan na mag-isip. At yan po, nakakasira yan sa presidente. Okay? Wala naman, pwede naman natin sabihin, wala naman tayo katibayan na ginagamit niya yung position na yun para maka-influence. Pero ang nakikita natin, yung ERC, ang inilagay po dyan galing sa Aboitiz Group. Ang inilagay sa Department of Energy galing sa Aboitiz Group. Ang nilagay po sa PISAM, yung privatization ng mga assets, galing sa Aboitiz Group. Pwede, sasabihin niya, wala naman kaming ginagawa. Sure. Di ba? Umalis ka dyan sa council. Para lalong tangayin mo na yung mga tao mo. Tangayin niyo yung mga tao mo. Kasi, di ba, ano ba yan? Yung Caesar's wife doctrine. Cleaner than Caesar's wala ka nga dun sa Aboitiz na, sa gobyerno ka na, pero whose interests are you still serving? Hindi malinaw Kung talaga pong publiko ang sineservisyo nyo, ako yun, from the beginning, Mr. President, pwede po ba kumuha na lang kayo ng iba? Kasi galing ako sa Aboitiz they are getting masama pong tignan. Hindi maganda tignan. They are getting cold feet. Gaya ni Chong sa they are getting cold feet. Ayaw na sumali ng mga taga-private sector sa gobyerno. Dahil? Dahil sila nasisilip, napupolitika. Yun ba sabi? Pero sinasabihan din po ngayon yung mga business, wag nyo nang pakialaman yan. Pero tama. Yung ombudsman, di ba? Sinasabihan na. Naman kumagawa. Pati yung ombudsman, uupakan nila. Oo. For their own interest. Isipin mo yan, ganyang klase na. No. And there's no evidence, They just don't like the decision. Hindi nila masabi na, there's evidence of corruption. I don't like your face. This decision reeks of whatever, does not comply with the law, etc. Walang ganun. Ang pinaka-strategy nila is, hindi, ang galing-galing nga ni Chong. May pare-pareho pa ang inyong mga column. Di ba? Pare-pareho. Ano nyo naman? I-displace nyo naman yung comma. Word for word ba? Pareho. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Si Doc Chelehanyo naglalabas na ng abs. Oo nga Diba? Patingin nga. Wala akong Patingin nakita. nga ulit ng abs mo. Tabayanan, susunod na programa. Ronda Pilipinas with Sir Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. We'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.